Itigil mo na yan. Ang malamig na tinig na yon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa masayang katahimikan ng silid. Nagulat si Maya. Muntik na niyang mabitawan ang librong hawak. Kanina lang, ang silid ay puno ng malambing na tawa ni Doña Clara Callaway, ang 78 taong gulang na matandang kanyang inaalagaan. Ngayon, ang tanging maririnig ay ang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang libro at napatingin sa pinanggalingan ng boses, si Regina Ward, ang mapagmahal at perpektong kasintahan ni Sir Ethan Callaway. Ang babaeng ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay halos yakapin ng mahigpit si Doña Clara habang sinasabing, "I'm so happy to see you again, Mama Clara. You look so radiant today." Ngunit ngayon, ang mga ngiting abot-tenga para kay Sir Ethan ay naglaho na parang bula. Ang maamong muka ay napalitan ng isang anyo na hindi pa kailanman nakita ni Maya. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng pagkainis. Kakalabas lang ni Sir Ethan para sagutin ang isang mahalagang tawag mula sa company. At sa isang iglap, ang anghel ay naging isang halimaw. "Hindi ka ba nakakaintindi?" Muling sabi ni Regina. Ang bawat salita ay mababa at may diin. Lumapit ito at walang awang hinablot ang libro mula sa kandungan ni Doña Clara. "Huwag mo nang istorbohin ang matanda. Nagpapahinga siya." Napaurong si Doña Clara sa biglaang pagbabago ng ugali nito. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng pagkalito at takot. "Regina Hija, tumahimik ka." Putol ni si Regina. At kahit si Maya ay napasinghap sa direktang kawalan ng respeto nito. "Paulit-ulit na lang. Nakakarindi na yang mga kwento mo. Isa kang pabigat." Napayuko si Maya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang mabait na matanda na itinuring na siyang parang sariling apo. Pero sino ba siya? Isa lang siyang kasambahay. Isang hamak na utusan na walang karapatang makialam. Naglakad si Regina patungo sa vanity table ni Doña Clara, kung saan nakadisplay ang mga alahas nito. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga perlas at ginto, hanggang sa huminto ito sa isang bagay na kumikinang. Ang family heirloom ng mga Callaway, isang kwintas na diamante na regalo pa ng yumaong asawa ni Doña Clara. "Ang ganda nito, Mama Clara," sabi ni Regina. Ang boses ay biglang bumalik sa pagiging matamis, ngunit ang tamis na yon ay may kasamang lason. "Medyo madumi na yata. Hayaan mong linisin ko para sa'yo." Bago pa man makasagot si Doña Clara, kinuha na ito ni Regina. Tumalikod ito, hinarangan ng kanyang katawan ang paningin ng matanda. Ngunit si Maya, na nasa gilid ng silid ay may malinaw na angulo. Nakita niya ang lahat. Isang mabilis na kilos. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Regina ang isang kaparehong kwintas. Ngunit alam ni Maya, kahit sa layo niya, na iba ang kislap niyon. Ang isa ay kumikinang na parang bituin. Ang isa ay malamlam at walang buhay. Sa isang iglap, ibinalik ni Regina ang pekeng kwintas sa lalagyan at isinilid ang tunay sa kanyang mamahaling bag. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang nasasaksihan. Hindi ito simpleng pang-aabuso. Ito ay pagnanakaw. Isang karumal-dumal na pagnanakaw. Humarap si Regina na may ngiti sa labi. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ayan, mas malinis na. Mas bagay sa'yo." Ngunit bago pa man niya maibalik ang pekeng kwintas sa leeg ni Doña Clara, ang mga mata nila ni Maya ay nagtagpo. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan. Nakita ni Regina na nakita niya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit sa titig na yon, lahat ay sinabi. Ang mga mata ni Regina ay nagbaga, puno ng isang babala. Isang tahimik na banta na nagsasabing, "Subukan mong magsalita at pagsisisihan mo." Ang tibok ng puso ni Maya ay parang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa sandaling iyon,
Alam niyang ang buhay niya sa mansyon ng mga Callaway ay hindi na magiging katulad ng dati. Nakita niya ang halimaw sa likod ng maskara at alam niyang siya na ang susunod nitong bibiktimahin. Walang tulog. Iyan ang salitang bumalot sa buong magdamag ni Maya. Hindi napakali si Maya sa kanyang higaan sa maliit na silid sa servants' quarters. Bawat ikot niya sa kama ay may kasamang tanong. Bawat anino sa dingding ay tila multo ng nanlilisik na mga mata ni Regina. Paano kung manahimik na lang siya? Trabaho niya ito. Ang perang kinikita niya rito ang bumubuhay sa kanyang pamilya sa probinsya. Isang maling galaw lang at lahat ng yon ay maaaring mawala. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang nalilitong mukha ni Doña Clara, ang matandang walang kalaban-laban na buong pusong nagtiwala sa isang ahas. Hindi niya kayang manahimik. Hindi niya kayang talikuran si Doña Clara. Utang niya sa kanyang konsensya at sa kabutihan ng matanda na ipaglaban kung ano ang tama. Kinabukasan, bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit may determinasyon sa kanyang puso. Hinanap niya si Regina. Naabutan niya ito sa pasilyo, papunta sa silid kainan para sa almusal, na tila walang nangyari. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw sa labas. Nanginginig ang mga kamay ni Maya, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Ma'am Regina," mahinang tawag niya. Lumingon ito, tinaasan siya ng kilay. "What is it, Maya?" "I'm about to have breakfast with my future husband." Huminga ng malalim si Maya. "Ito na yon. Ma'am, kailangan po nating mag-usap. Tungkol po sa nangyari kahapon." Ang nangiti sa labi ni Regina ay dahan-dahang naglaho. "Anong pinagsasabi mo?" "Nakita ko po," giit ni Maya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Nakita ko po ang ginawa ninyo, ang kwintas ni Doña Clara." Sa isang iglap, ang pagkukunwari ni Regina ay gumuho. Ang mga mata nito ay nag-apoy sa galit. Ngunit sa halip na sumigaw, isang kakaibang ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngisi na nagpadala ng kaba sa buong katawan ni Maya. At pagkatapos, nangyari ang lahat ng napakabilis. Ang nangisi ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkabigla ay napalitan ng mga luhang biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. At ang katahimikan ay binasag ng isang malakas at puno ng pighating sigaw. "Tulong! Tulungan ninyo ako!" Nagulat si Maya. "Ma'am, anong ginagawa ninyo? Walang hiya ka!" Sigaw ni Regina, ang boses ay basag sa pag-iyak. "Magnanakaw! Pinalalabas mo pa na ako ang may kasalanan." Hindi makapaniwala si Maya sa nangyayari. Siya ang biktima, pero siya ang sinisigawan. Siya ang nagsasabi ng totoo, pero siya ang pinagmumukhang sinungaling. "Hindi totoo yan," tanggi ni Maya. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malakas na paghagulgol ni Regina. "How dare you?" Patuloy ng babae, tinuturo siya. "Matapos kitang ituring na kaibigan, ganito ang gagawin mo sa akin? Ninakawan mo na nga si Mama Clara? Ako pa ang gusto mong pagbintangan." Sa gitna ng pagkalito, itinuro ni Regina ang bulsa ng uniforme ni Maya. "Ayan! Tingnan ninyo! Nandyan sa bulsa mo! Ang kwintas na ninakaw mo!" Automatikong napahawak si Maya sa kanyang bulsa. May naramdaman siyang isang malamig na bagay na metal sa loob. Nanginginig niyang kinuha yon. Ang pekeng kwintas. Ang pekeng kwintas na ipinalit ni Regina. Paano ito napunta sa bulsa niya? Nanlaki ang mga mata ni Maya. Isang patibong. Ito ay isang napakagaling na patibong. "See?" sigaw ni Regina, na ngayon ay nakatingin sa likuran ni Maya. "Ethan, mahal ko. Buti na lang dumating ka. This woman, she stole Mama Clara's necklace and she tried to blame me for it." Naramdaman ni Maya ang pagtigil ng pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Sir Ethan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagkabigla.
Ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa humahagulgol na si Regina patungo sa kanya at sa kwintas na hawak ng kanyang nanginginig na kamay. Ang nakita ni Ethan ay isang eksenang winasak ang tiwala niya. Sa isang banda, naroon si Regina, ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng ipinangako niyang pakakasalan at aalagaan habang buhay. Ngayon, nakasandal ito sa pader. Nanginginig ang buong katawan at ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang itsura niya ay larawan ng isang taong nasaktan at pinagtaksilan. Sa kabilang banda, naroon si Maya, ang katiwala na matagal na nilang pinagkakatiwalaan, ang babaeng itinuring na niyang bahagi ng pamilya. Nakatayo itong tulala, hawak sa kamay ang isang kwintas, isang pamilyar na kwintas. Hindi niya alam kung ano ang iisipin, tila isang masamang panaginip. Ethan, sabi ni Regina sa pagitan ng mga hikbi. Tumakbo ito at yumakap sa kanya. Nakita ko siya. Nakita ko siyang kinukuha ang kwintas sa lalagyan ni Mama. At nang sinubukan ko siyang kausapin, sinubukan niyang isisi sa akin ang lahat. Hinigpitan ni Ethan ang yakap sa kanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kasintahan. Shhh! Tama na. Nandito na ako. Tumingin siya kay Maya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paliwanag. Ngunit si Maya ay tila napipi. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Pagkabigla, sakit, at kawalan ng pag-asa. Maya, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Magsalita ka. Bumuka ang bibig ni Maya, ngunit walang salitang lumabas. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado? Paano niya sasabihin na ang babaeng kayakap ngayon ni Ethan ay isang demonyo na nagbabalat kayong anghel? Sino ang paniniwalaan nito? Sir Ethan, sa wakas ay sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi po totoo, isa po itong patibong. Patibong, malumanay na sabi ni Regina, kumakalas sa pagkakayakap. Anong patibong, Maya? Ang ebidensya ay nasa kamay mo. Huling-huli ka na, kaya huwag ka nang magsinungaling. Sa puntong yun, lumabas mula sa kanyang silid si Doña Clara. Naaalalayan ng isa pang kasambahay na naalarma sa sigawan. Anong nangyayari dito? Mahinang tanong ng matanda. Mama, salubong ni Ethan, huwag po kayong mag-alala. Everything is under control. Pero Mama, sabi ni Regina, na muling umiyak. Si Maya po, ninakaw niya ang kwintas mo. Napatingin si Doña Clara kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Hindi paniniwala. Umiling siya. Hindi magagawa ni Maya yan. Sinubukan ng matanda na magsalita pa, ngunit inunahan siya ng isang matinding pag-ubo. Agad siyang inalalaya ni Ethan at ng isa pang kasambahay. Ginamit ni Regina ang pagkakataong yon. Lumapit siya kay Ethan at bumulong. Ethan, tingnan mo. Kahit si Mama ay nao-ospital na dahil sa stress na dala ng babaeng yan. We have to do something para na rin sa kapakanan ni Mama. Tiningnan ni Ethan ang kanyang ina na nahihirapang huminga. Pagkatapos ay tiningnan niya si Regina na puno ng pag-aalala. At sa huli, tiningnan niya si Maya na nakatayo lang doon, tahimik at talunan. Ang kanyang isip ay naguluhan. Ang pagmamahal niya kay Regina at ang pag-aalala para sa kanyang ina ay nagtalo sa loob niya. Ngunit sa huli, nanalo ang ebidensyang nakikita ng kanyang mga mata. Ang kwintas sa kamay ni Maya. Ang mga luha ni Regina. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Pakiramdam ng pagkabigo. Humarap siya kay Maya at ang dating mainit na pagtingin niya sa dalaga ay napalitan ng yelo. Ang kanyang desisyon, bagamat masakit, ay buo na. Maya, sabi niya, at ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng pag-asa sa puso ng dalaga. Pinagkatiwalaan ka namin.
Pinagkatiwalaan ka ng ina ko. Pero mali ang lahat ng ito. You're fired. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Maya. Tumalikod siya. Inalalayan ang kanyang ina, pabalik sa silid, habang si Regina ay sumunod sa kanya, na may isang munting ng ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, na si Maya lang ang nakakita. Naiwan si Maya sa pasilyo, mag-isa. Ang mga salita ni Ethan ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Hindi siya umiyak, hindi siya gumalaw. Naramdaman na lamang niya ang pagbagsak ng isang mainit na butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Isang patak ng luha para sa nawalang tiwala, para sa kawalan ng katarungan, at para sa katotohanang walang sino mang pumanig sa kanya. Walang luhang pumatak habang naglalakad si Maya palabas ng malaking gate ng mansyon ng mga Callaway. Blanko ang kanyang isip, manhid ang kanyang puso. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang gamit at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat hakbang palayo sa mansyon ay isang hakbang palapit sa isang mundong hindi patas. Pagdating niya sa kanyang maliit na komunidad, ang lugar kung saan siya lumaki, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga dating kumakaway ay ngayoy nagbubulungan sa kanyang likuran. Ang balita ay mas mabilis pa sa kidlat. Si Maya ba yan? Narinig niyang bulong ng isang kapitbahay sa may-ari ng tindahan. Oo, siya nga, sagot ni Aling Nena. Kawawa naman. Narinig ko? Sa mamansyon daw ng mga Callaway, yan nagtatrabaho. Ang sabi, tinanggal daw. Dahil sa nakawan daw. Ang salitang nakawan ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, diretso ang tingin, habang ang mga salita ay humahabol at sumasaksak sa kanyang likod. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Maya na maghanap ng bagong trabaho. Kailangan niya. Umaasa ang pamilya niya sa probinsya sa perang ipinapadala niya. Ngunit ang bawat pinto na kanyang kinatok ay isa-isang nagsara sa kanyang harapan. Saan ka huling nagtrabaho? Tanong sa kanya ng isang babae sa isang agency. Sa pamilya po ng mga Callaway, sagot ni Maya. Biglang nagbago ang mukha ng babae. Ang kaninang palakaibigang ngiti ay nawala. Ah, ganun ba? May record ka ba galing sa kanila? Bakit ka umalis? Napayoko si Maya. Tinanggal po ako. I see, sabi ng babae. Inilapag ang kanyang papeles. I'm sorry, Miss Williams, but we can't hire someone with a questionable record. Tatawagan ka na lang namin. Alam ni Maya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Isang magalang na paraan ng pagtanggi. Gabi. Mag-isa si Maya sa kanyang maliit na kwartong inuupahan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Dito, sa katahimikan ng gabi, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Sino nga ba naman ang maniniwala sa isang hamak na kasambahay laban sa isang mayaman at perpektong si Regina Ward? Ang mundo ay nakikinig sa kung sino ang may pera, sa kung sino ang may kapangyarihan, at siya, si Maya Williams, ay walang-wala ni isa sa mga yon. Ang tanging mayroon siya ay ang katotohanan. Ngunit ano ang silbi ng katotohanan kung walang sino mang handang makinig? Sa gitna ng kanyang pagluha, napatingin siya sa isang maliit na litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang kupas na litrato ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Lahat sila ay nakangiti. Naalala niya ang bilin ng kanyang ina bago siya umalis ng probinsya. Anak, kahit anong mangyari, huwag na huwag mong ibebenta ang iyong dangal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Hindi. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong patunayan ang totoo. Para sa sarili ko.
para sa pamilya ko, para kay Doña Clara. Habang iniisip niya iyon, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinabahan siya. Sino ang tatawag sa kanya ng ganoong oras? Kinuha niya ito. Unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang mahinang tunog lang ang kanyang narinig sa kabilang linya. Tila ba hirap na hirap magsalita ang tumatawag. Hello? Sino po ito? Ulit ni Maya. At pagkatapos, isang boses ang kanyang narinig. Isang boses na mahina at garalgal, ngunit kilalang kilala niya. Maya. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Doña Clara? Tulungan mo ako. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang tanging narinig na lang ni Maya ay isang malakas na kalabog at biglang naputol ang linya. Sa mga araw na lumipas matapos paalisin si Maya, sinubukan ni Ethan na kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama, na pinrotektahan niya ang kanyang pamilya, na ang desisyon niya, gaano man kasakit ay kinakailangan. Ngunit may mali. Ang mansyon ay naging sobrang tahimik. Wala na ang masayang tawanan ni Doña Clara na dati umaalingaw-ngaw sa pasilyo kapag nagkukulitan sila ni Maya. Ngayon, ang kanyang ina ay madalas na nakatulala. Malungkot ang mga mata at halos hindi na nagsasalita. Ginawa ko ang tama. Bulong ni Ethan sa sarili isang gabi habang nakatayo sa tapat ng bintana ng kanyang opisina. Ngunit ang mga salita ay tila walang bigat, walang katotohanan. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon kay Regina, ang kanyang mapagmahal na kasintahan. Ngunit kahit dito, may mga napapansin siyang kakaiba. Isang hapon, habang papalapit siya sa silid ng kanyang ina, narinig niya ang boses ni Regina sa loob. Hindi ito ang malambing na boses na dati niyang naririnig. Ito ay may talim at walang pasensya. Bilisan niyo nang inumin niyang gamot, Mama. Wala akong buong araw para sa inyo. Biglang huminto si Ethan sa paglalakad. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa isang iglap, ang anyo ni Regina ay nagbago. Humarap ito sa kanya na may isang matamis ng ngiti. Oh, mahal, nandyan ka pala. Tinutulungan ko lang si Mama sa gamot niya. Ngunit nakita ni Ethan ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Isang takot na hindi niya pa nakikita dati. May isa pang pagkakataon. Habang nasa hardin sila, narinig niyang may kausap si Regina sa cellphone. Ang boses nito ay mababa at puno ng pag-aalala. Ano? Kailangan ko pa ng oras, bulong nito sa telepono. Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Kapag kasal na kami, makukuha niyo ang lahat ng utang ko sa inyo. Nang makita siya ni Regina, bigla nitong ibinaba ang tawag. Sino yon? Tanong ni Ethan. Wala. Mabilis na sagot ni Regina. Tumatawa ng pilit. Yung wedding planner lang. Alam mo na, a little bit of drama. Ngumiti si Ethan, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mga utang? Bakit magkakautang ang isang ward? Ang lahat ng ito ay maliliit na bagay lamang. Mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ngunit ang mga pirasong ito ay nagsimulang mag-iwan ng lamat sa perpektong larawan na binuo niya sa kanyang isipan. Ang huling lamat ay dumating isang gabi. Naghahanda si Regina para sa isang party na pupuntahan nila. Habang nagmamadali, aksidente nitong natabig ang kanyang mamahaling handbag. Nahulog ito sa sahig at kumalat ang laman. Oh shoot! Reklamo nito. Ako na, sabi ni Ethan, lumuhod para tulungan itong magpulot. Kinuha niya ang lipstick, ang cellphone, ang wallet, at isang maliit, nakatuping papel. Isang resibo. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito habang si Regina ay abala sa pagsasaayos ng kanyang sarili sa salamin. Napatigil siya sa paghinga. Jewelry emporium item, cubic zirconia necklace, elegant diamond style, price weze sa amin. 500 Aus.
Kumunot ang noo ni Ethan. Isang peking kwintas? Bakit bibili si Regina ng isang napakamurang peking alahas? Ano yan? Tanong ni Regina. Napansin ang hawak niya. Mabilis nitong inagaw ang resibo mula sa kanyang kamay. Tumawa ito ng pilit. Ah, yan ba? Regalo ko lang sa malayong pinsan ko. Ayokong bigyan ng masyadong mahal. Baka manakaw pa. Ngunit nakita ni Ethan ang panandaliang pagkataranta sa mga mata nito. Tumayo siya. Hindi nagsasalita. Ang kanyang isip ay biglang naglakbay pabalik. Ang pekeng kwintas. Ang petsa sa resibo. Isang araw bago ang insidente. Ang kwintas na ninakaw ni Maya. Nakatayo lang si Ethan, ngunit ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Isang terribleng hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na, kung totoo, ay nangangahulugang nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Kinabukasan isang malamig at mabigat na pakiramdam ang bumalot kay Ethan. Ang resibong nakita niya kagabi ay hindi na umalis sa kanyang isipan. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang pagbabago ng ugali ni Regina, ang misteryosong tawag, ang takot sa mga mata ng kanyang ina, at ngayon, ang resibo ng isang peking kwintas ay tila mga piraso ng isang madilim na larawan na dahan-dahang nabubuo. Kailangan niyang malaman ang totoo. Mahal, sabi niya kay Regina habang nag-aalmusal sila. Sinubukan niyang panatilihing normal ang kanyang boses na tila walang nagbago. Bigla ang tumawag ang opisina. May emergency meeting daw sa Cebu. Kailangan kong umalis ngayon din. Nakita niya ang panandaliang kislap sa mga mata ni Regina. Hindi ito pag-aalala. Ito ay kagalakan? Oh, really? Gaano ka katagal doon? Tanong nito. Sinubukang magtunog na malungkot. Siguro 2 o 3 araw, sagot ni Ethan. Pero huwag kang mag-alala. Babantayan mo naman si Mama, di ba? Of course, mahal, sabi ni Regina, hinawakan ang kanyang kamay. Ako ang bahala kay Mama. Mag-ingat ka sa biyahe mo. Ang pag-arte nito ay perpekto. Ngunit para kay Ethan, ang bawat salita, ang bawat ngiti ay tila isang kasinungalingan. Nagkunwari si Ethan na umalis. Nag-empake siya ng maliit na maleta. Humalik sa pisngi ni Regina at sa noo ng kanyang ina at nagmaneho papalayo sa mansyon. Ngunit hindi siya pumunta sa airport. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar na hindi kalayuan at naghintay. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik siya sa mansyon. Dumaan sa likod na pinto na siya lang ang nakakaalam. Tahimik at maingat ang bawat hakbang niya. Diretso siyang pumunta sa kanyang study, ang silid kung saan naroroon ang puso ng buong sistema ng seguridad ng bahay. Ilang taon na ang nakalipas, nag-install siya ng mga CCTV camera sa buong mansyon, ngunit may isang camera na lingid sa kaalaman ng lahat, maliban sa kanya. Isang maliit at nakatagong camera sa loob mismo ng silid ni Doña Clara, sa anyo ng isang alarm clock. Inilagay niya iyon para masigurong ligtas ang kanyang ina, lalo na't may edad na ito. Hindi niya kailanman inisip na magagamit niya ito para sa ganitong dahilan. Umupo siya sa harap ng malaking computer monitor. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Habang tinatype niya ang password, huminga siya ng malalim. Nag-appear sa screen ang interface ng security system. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang halo ng kaba at takot sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Pinili niya ang file ng camera mula sa silid ng kanyang ina. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa kalendaryo. Dahan-dahan niyang inilipat ang cursor ng mouse at pinindot ang petsa. Ang araw kung kailan niya sinibak si Maya. Nag-load ang video. Pinili niya ang timestamp, ilang minuto bago ang insidente. Nagsimulang mag-play ang video. Sa una, tahimik. Nakita niya si Maya na masayang nagbabasa ng libro para sa kanyang ina.
Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Ethan. Ito ang mayang kilala niya. Pagkatapos, pumasok sa eksena si Regina. Dala-dala ang isang regalo at isang matamis na ngiti. Nakita niya ang kanyang sarili na pumasok, niyakap ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya at pagkatapos ay lumabas para sagutin ang isang tawag. Pinanood niya ang bawat segundo, hindi kumukurap. Ang video ay walang tunog, ngunit ang mga imahe ay sapat na. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Regina sa sandaling tumalikod siya. Ang matamis na ngiti ay naglaho. Napatigil siya sa paghinga. Ang sumunod na imahe sa screen ay si Regina. Humarap ito, tinitigan ang alarm clock sa mesa, diretso sa nakatagong kamera, at dahan-dahang ngumiti. Isang ngingiti na puno ng panunuya, puno ng kasamaan. Isang ngingiti na nagsasabing, alam kong nanonood ka. Ngunit hindi para sa kanya ang nangiting iyon. Ito ay ang ngiti ng isang halimaw na nagpapakita ng kanyang tunay na kulay kapag walang nakatingin. Nakatitig lang si Ethan sa screen, hindi makagalaw. Ang ngiti ni Regina sa video ay parang isang suntok na tumama. Nang diretso sa kanyang sikmura, nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na hindi siya makahinga. Ipinagpatuloy niya ang panunood kahit na ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na itigil na ito. Nakita niya ang lahat. Ang paghablot ni Regina sa libro, ang panlalait sa kanyang ina, na malinaw na mababasa sa galaw ng mga labi nito kahit walang tunog. Nakita niya ang paglapit nito sa vanity table, ang mabilis na pagpapalit ng mga kwintas, isang kilos na napakapraktisado at walang halong pag-aalinlangan. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya kung paano, habang nakatalikod ang lahat, lumapit si Regina sa kinatatayuan ni Maya. Maingat nitong inihulog ang pekeng kwintas sa bulsa ng uniporme ng dalaga. Isang patibong, isang napaka-perpektong patibong. Ang bawat segundo ng video ay isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ang bawat eksena ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang paalala ng kanyang katangahan at pagkabulag. Pinanood niya ang buong pangyayari hanggang sa huli. Ang pagsigaw ni Regina, ang pagdating niya sa eksena, ang pag-arte ng kasintahan, ang kanyang sariling mukha na puno ng maling paghatol, at ang huling tingin ni Maya, isang tingin ng lubos na pagkadismaya. Bago ito tumalikod, nang matapos ang video, ang tanging maririnig sa silid ay ang ugong ng computer at ang malakas na pintig ng kanyang puso. Ang katotohanan ay naroon, malinaw at hindi maikakaila. Si Maya ay inosente. Si Regina ay isang sinungaling, isang magnanakaw, isang halimaw, at siya ang pinakatanga sa lahat. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong sakit at pagsisisi. Sinuntok niya ang mesa. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang pagdudahan ng isang taong walang ibang ipinakita kundi katapatan? At paano niya nagawang magtiwala ng buong-buo sa isang taong ang galing lang pala ay ang pagpapanggap? Ang imahe ng kanyang ina na takot na takot. Ang imahe ni Maya na pinatalsik niya ng walang awa. Ang lahat ng yun ay bumalik sa kanya, pinahihirapan ng kanyang konsensya. Iniwan niya ang kanyang ina sa kamay ng isang taong nanakit dito. Sinira niya ang buhay ng isang inosenteng tao. Hindi na niya napigilan ang sarili. Yumuko siya sa mesa at sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, umiyak siya. Umiyak siya ng malakas. Isang iyak na puno ng galit sa sarili, puno ng pagsisisi at puno ng pusong wasak na wasak. Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon. Hinahayaan ng sakit na ubusin siya. Ngunit habang ang mga luha ay dahan-dahang tumitila, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Isang damdaming malamig,
matigas, at mapanganib. Galit. Isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Dahan-ahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga sa pag-iyak. Ngunit ngayon, mayroon ng apoy na nagliliyab sa mga ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi na dahil sa sakit. Ngayon, ito ay dahil sa nag-uumapaw na galit. Kailangan itong itama. Kailangang managot si Regina. At kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Dinial niya ang numero ni Regina. Mahal, akala ko nasa Cebu ka? Ang boses ni Regina sa kabilang linya ay puno ng pagkukunwaring pagkagulat, ngunit may bahid ng kaba na hindi nito naitago. Umuwi ka, sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit isang uri ng kalmadong nakakatakot. Walang emosyon, walang init. Kailangan nating mag-usap, agad. May problema ba, Ethan? Bumalik ka na lang. Hihintayin kita sa sala. Pagkatapos noon, ibinaba na niya ang tawag. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. In-upload ni Ethan ang video file mula sa computer patungo sa malaking smart TV sa sala. Pagkatapos ay naupo siya sa isang armchair sa pinakamadilim na sulok ng silid at naghintay. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang bomba na malapit ng sumabog. Wala pang kalahating oras, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Regina. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ethan, mahal, anong nangyayari? Tawag ni Regina habang pumapasok. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit alam na ni Ethan ngayon na lahat ng yon ay isang palabas lamang. Hindi siya sumagot. Pumasok si Regina sa sala at nakita siya. Nakaupo sa dilim. Tanging ang malabong ilaw mula sa labas ang nagbibigay liwanag sa kanyang anyo. Ethan, tinatakot mo ako. Ano bang Hindi na natapos ni Regina ang kanyang sasabihin. Sa isang pindot sa remote control na hawak ni Ethan, umilaw ang malaking screen ng TV. Walang salita. Walang paliwanag. Tanging ang video lang ang nagplay. Nagsimula ang eksena kay Maya at Doña Clara, masayang nagbabasa. Nakita ni Regina ang sarili niyang pumasok, na may matamis ng ngiti. Ngunit habang nagpapatuloy ang video, ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Ang kanyang perpektong maskara ay nagsimulang mag-crack. Nakita niya ang kanyang sarili na nagbago ng ugali. Ang paghablot sa libro, ang panlalait sa matanda. At pagkatapos, ang eksena na nagpatigil sa kanyang paghinga, ang pagpapalit ng kwintas. Ang paglalagay ng pekeng kwintas sa bulsa ni Maya. Napaurong si Regina na parang napaso. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, mas maputi pa sa dingding na nasa likuran niya. Hindi! Bulong niya. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa TV screen patungo sa madilim na anyo ni Ethan. Paanong? Ito ay peke. Inedit ito. Isang paninira. Tumayo si Ethan mula sa kanyang kinauupuan. Ang bawat kilos niya ay mabagal at may bigat. Huwag ka nang magsinungaling, Regina, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagbigay ng takot sa puso ng babae. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang lahat. Ethan, please. Nagsimulang mag-unahan ang mga luha sa mga mata ni Regina. Hindi na ito ang pekeng pag-iyak na ginawa niya sa pasilyo. Ito ay tunay na luha ng isang taong nahuli na. Lumuhod ito sa sahig. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, oo. Pero ginawa ko lang yon dahil natakot ako. Mahal kita, Ethan. Mahal na mahal kita. Kaya ako nagawa ito. Lumayo si Ethan na parabang diring-diri siya. Pagmamahal? Hindi yan pagmamahal na mahal, Regina. Kasakiman yan. Desperasyon yan. Ginamit mo ang pagmamahal ko sa'yo para linlangin ako. Ginamit mo ang nanay ko. Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao.
Hindi. Magbabago ako, pangako. Pagmamakaawa nito, gumagapang palapit sa kanya. Huwag mo lang akong iwan, please. Pakakasalan pa natin. 'Di ba? Ang pangarap natin. Walang tayo, Regina. Putol ni Ethan. Ang bawat salita ay parang isang hatol. Tapos na ang lahat ng kasinungalingan mo. Tapos na tayo. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, ang pagmamakaawa sa mukha ni Regina ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong galit. Tumayo ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sigaw niya. Pagkatapos ng lahat, pagsisisihan mo to, Ethan Callaway. Sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo at ng pamilya mo. Habang nagsasalita siya, isang malakas na tunog ang pumutol sa kanyang mga banta. Ang tunog ng doorbell. Nagulat si Regina. Sino yan? Hindi siya sinagot ni Ethan. Naglakad lang ito papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo sa labas ang dalawang unipormadong pulis. Magandang gabi po, sabi ng isang pulis. May I help you, sir? Tumingin si Ethan sa mga pulis at pagkatapos ay lumingon siya pabalik kay Regina na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang yari sa yelo. Ang mukha ay puno ng takot. Pumasok po kayo. Mahinahong sabi ni Ethan. Nandito na po ang taong irereklamo ko ng pagnanakaw. Ang huling nakita ni Ethan sa mga mata ni Regina ay hindi nagalit, kundi purong-purong kawalan ng pag-asa. Isang malakas at nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa bibig nito, habang ang mga pulis ay lumalapit upang pusasan siya. Sumabog ang balita na parang isang bagyo. Sa loob lamang ng isang gabi, ang pangalan ni Regina Ward, ang socialite na malapit ng ikasal sa nag-iisang tagapagmana ng mga Callaway, ay naging simbolo ng iskandalo. Ang mga headlines sa dyaryo at telebisyon ay iisa ang sinisigaw. Socialite Regina Ward, arestado sa pagnanakaw at panloloko. Ngunit para kay Ethan, ang ingay ng media ay walang halaga. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang 2 taong nasaktan niya. Ang una ay ang kanyang ina. Sa mga sumunod na araw, hindi siya umalis sa tabi ni Doña Clara. Kinausap niya ito, inalagaan, at dahan-dahang ibinalik ang nangiti sa mga labi nito. Isang hapon, habang pinapainom niya ito ng gamot, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan, anak, mahinang sabi ni Doña Clara. Nabulag ka lang ng pagmamahal. Umiling si Ethan. Ang bigat ng pagsisisi ay hindi pa rin nawawala. Pero sinaktan ko po kayo. At sinaktan ko si Maya. Ang pangalan ni Maya ang pangalawa at pinakamabigat na krus na kanyang pinapasan. Nang medyo lumakas na ang kanyang ina, sinimulan ni Ethan ang kanyang misyon, ang hanapin si Maya. Ngunit ang paghahanap sa kanya ay parang paghahanap ng isang karayom sa gitna ng malawak na dayami. Una niyang pinuntahan ang dati nitong tinutuluyan sa isang maliit na komunidad. Ang sabi ng may-ari ng apartment, umalis na ito ilang linggo na ang nakalipas at walang sinabing lilipatan. Sunod, tinawagan niya ang employment agency na nagrekomenda kay Maya. Ngunit dahil sa company policy at data privacy, hindi nila maibigay ang anumang impormasyon. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Bawat gabi, bago matulog, ang huling mga salita niya kay Maya, ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. You're fired. Umalis ka na sa pamamahay ko. Paano siya hihingi ng tawad kung ang taong sasabihan niya nito ay hindi niya mahanap? Ang bawat pagkabigo ay nagpapalala sa bigat ng kanyang kasalanan. Hindi siya sumuko. Kung hindi gumagana ang mga formal na paraan, gagawin niya ito sa sarili niyang paraan. Isang umaga, nagtungo siya sa palengke, malapit sa dating tinitirhan ni Maya. May dala siyang litrato ng dalaga sa kanyang cellphone. Nilapitan niya ang bawat tindera, bawat kargador, bawat taong kanyang nasalubong. Marami ang umiling, marami ang nagsabing hindi nila kilala. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa.
Hanggang sa isang matandang nagtitinda ng gulay ang tumitig ng matagal sa litrato. Si Maya ba to? Tanong ng matanda. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ethan. Opo, kilala niyo po ba siya? Oo, kilala ko ang batang yan. Madalas yan bumili sa akin dati. Mabait yan, sabi ng matanda. Ang huling pagkaalala ko, nabanggit niyang naghahanap siya ng kahit anong trabaho. Tanda ko, may sinabi siyang papasok siya sa isang maliit na karinderya. Yung lutong bahay ni Aling Terry, ilang kanto lang mula rito. Para kay Ethan, ang mga salita ng matanda ay parang musika sa kanyang pandinig. Paulit-ulit siyang nagpasalamat bago nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan. Sinundan niya ang direksyong ibinigay sa kanya. At doon, sa dulo ng isang hindi pamilyar na kalye, nakita niya ito. Isang maliit at simpleng kainan na may signboard na Lutong Bahay ni Aling Terry. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa kabilang kalsada sa ilalim ng isang malaking puno. Tinitigan niya ang kainan mula sa malayo. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. At pagkatapos, sa loob ng kainan, sa likod ng isang salaming bintana, nakita niya siya, si Maya. Nakauniporme ito ng simpleng t-shirt at apron. Nagpupunas ng mesa. Mas payat siya ngayon at may bakas ng pagod sa kanyang muka. Ngunit habang pinapanood siya ni Ethan, nakita niya pa rin ang tatag sa bawat kilos nito. Ang dignidad na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Nandyan na siya. Ilang hakbang na lang ang layo. Ngunit nanatili si Ethan sa loob ng kanyang sasakyan, hindi makagalaw. Paano niya sisimulan ang isang pag-uusap na dapat ay hindi na kailangan kung naging mas matalino lang siya? Paano siya hihingi ng tawad sa isang sugat na napakalalim? Humigpit ang kapit ni Maya sa basahang hawak niya. Isang pamilyar na anino ang tumakip sa sikat ng araw mula sa pintuan ng karinderya. Nag-angat siya ng tingin at ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. Si Sir Ethan, nakatayo ito roon. Suot ang isang simpleng polo shirt, malayo sa karaniwan nitong suot na business suit. Ngunit ang pinakanagulat kay Maya ay ang itsura nito. Ang mga mata nito ay may bahid ng lungkot at pagod. At sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, tila bapasan nito ang buong mundo. Automatikong nahulog ang basahan mula sa kanyang kamay. Ang mga customers sa loob ng kainan ay napatingin sa kanila, nagtataka sa biglang katahimikan. Walang nagsalita. Tanging ang mga mata nila ang nag-usap. Nakita ni Maya sa mga mata ni Ethan ang isang emosyon na hindi niya kailanman nakita rito. Pagsisisi. Purong-purong pagsisisi. Si Ethan ang unang bumasag sa katahimikan. Naglakad siya papalapit, huminto sa harap ng lamesang pinupunasan ni Maya. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo. Maya, sabi niya. At ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Maari ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Tumangulang si Maya, hindi pa rin makapagsalita. Pinulot niya ang basahan sa sahig at nagpaalam sa may-ari ng karinderya. Lumabas sila at naupo sa isang maliit na bench sa labas, sa ilalim ng isang puno. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang ingay ng mga dumadaang sasakyan ang maririnig. Napanood ko ang balita, mahinang sabi ni Maya, nakatingin sa malayo. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Mabilis na sagot ni Ethan. Tumingin siya ng diretso kay Maya. Narito ako dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. At sinabi nga niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa CCTV, ang katotohanang nalaman niya, ang paghaharap nila ni Regina. Hindi niya binawasan ang kanyang pagkakamali. Hindi siya naghahanap ng dahilan. Inamin niya ang kanyang pagkabulag, ang kanyang katangahan, ang kanyang maling paghatol. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Maya. Sabi niya sa huli, ang boses ay puno ng pait. Ang ginawa ko ay walang kapatawaran. Sinira ko ang tiwala mo
Sinira ko ang pangalan mo. Tinanggalan kita ng dignidad. Ako. Ako ang may kasalanan ng lahat. Sa wakas, tumingin si Maya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas. Pagkatapos ng mahabang panahon, may isang taong nagsabi ng mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Sir Ethan. Ethan na lang, putol niya. Hindi na ako ang amo mo. At hindi mo kailangang tanggapin ang sorry ko. Ang kailangan mo lang malaman ay buong puso akong nagsisisi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Maya. Pinunasan niya ito. Alam kong hindi mo intensyon yon. Nakita ko kung paano kanya nilaro. Kung paano niya tayong lahat nilaro. Ang pag-unawang yon mula kay Maya, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, ay mas lalong nagpabigat sa dibdib ni Ethan. May isa pa akong dahilan kung bakit ako narito. Sabi ni Ethan, may kinuha siyang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Maya. Binuksan ito ni Maya. Sa loob ay mga papeles. Ang pangalan sa itaas ay The Clara Trust. Bilang pagpupugay sa katapangan at integridad mo at bilang parangal sa kabutihan ng aking ina, paliwanag ni Ethan, bumuo ako ng isang foundation. Ang Clara Trust ay isang organisasyon na tutulong sa mga manggagawang tulad mo na inabuso, minaliit, at hindi binigyan ng katarungan. Gusto kong ikaw, kung papayag ka, ang maging bahagi ng board. Ang boses mo ang kailangan namin. Tinitigan ni Maya ang mga papeles at pagkatapos ay tinitigan niya si Ethan. Hindi ito pera. Hindi ito isang simpleng alok ng trabaho. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na gawing makabuluhan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang pagkakataon na tulungan ng iba na huwag maranasan ang naranasan niya. Dahan-dahan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Isang tunay na ngiti. Tinatanggap ko. Sa sandaling iyon, tila gumaan ang hangin sa pagitan nila. Ang bigat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala, ngunit hindi na ito kasing sakit. Tumayo sila. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanilang paligid. Salamat, Maya, sinserong sabi ni Ethan. Salamat din, Ethan, sagot ni Maya. Walang yakap, walang pangako ng pag-ibig. Ang mayroon lang ay isang tahimik na pag-unawa, isang nabuong respeto, at isang bagong simula na itinayo, hindi sa abo ng isang kasinungalingan, kundi sa matibay na pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad. Magkasabay silang naglakad palayo sa bench, hindi bilang amo at utusan, kundi bilang dalawang taong sinubok ng tadhana, nasaktan, ngunit sa huli ay natagpuan ang daan patungo sa paghilom. Ang kanilang hinaharap ay isang blangkong pahina, naghihintay na sulatan ng isang mas magandang kwento.